Okay, hello, magandang gabi sa inyo. BSCS first year. So today's video is ituturo ko sa inyo yung drill 12 to 14 natin, no? Pero puputol-putulin ko. Inulit ko actually itong video dahil yung dire-diretsong 12 to 14 hindi siya kayang i-upload sa YouTube, no? Kaya uulitin natin. Okay. So magla-login lang ako kasi medyo nakalimutan ko na yung ano ba yung drill 12 natin? Oops, mali. Ay, mali. Na 2 weeks lang na. Okay, ito tayo sa check online task. So, punta tayo ng drill 12. Actually, yung drill 3. Ayan, sige. Drill 12 na tayo. Okay, yung problem natin dito is, ano ba? Expected outputs. Ayan, mag-enter ng number. Then, the first 9 binary of number is 10101010. And then count, bibilangin yung 1 and then bibilangin din yung 0. Ayan, so ganito yung sagot niya. Ay, ano yung ginagamit online? Hindi ko na rin alam yung ano. Okay, so the basic parts of online GGB is yung kanyang header, syempre. Kinaka-copy paste ko na lang. Ayan, para mabilis tayo na. And then yung last part is the return 0. Okay, sa first part natin, kailangan natin mag-loop ng numbers or tumanggap muna tayo ng value from the user kung ano yung kukunin natin numbers. Like yun dito. Sabi niya, enter a number. So that is input yan eh. And then the first 9 number is yan. And then gagawa ka na ng loop regarding dun sa user inputs. So magtatanong muna tayo, that is int a. No? And then magtatanong tayo sa user ng kanyang number. Copy-paste ko na lang. Yan. Printf that, yan yung pagtatanong natin. And then, syempre, mag-for loop na tayo. Agad-agad, no? Ay, sorry. Hindi ko lagay yung hindi. Nakakalimutan na. Udas tayo dyan. Okay, mag-create tayo ng another variables for loop kasi yung letter A na variables is nagamit na natin for user inputs. So, gagamit tayo ng iba, no? B is less than or equal to A. So, pag ginawa natin yung B is less than or equal to A, tapos mag-increment tayo ng 1, kung ilan yung nilagay ni user, yun yung bibilang ng loop. Okay. So, try muna natin, syempre. Magpiprintf muna ako ng asterisk para malaman natin kung talagang, kung ilan yung input, yun yung loop, no? So, let's try to run. Ay, nga pala. Okay. For example, 9. Bakit walang okay. Highlight ko na ako dun, no? Dapat this is B. This is B. Ayan. So, nagkamali tayo dun. Ayan. So, kung bibilang natin yan, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. The first problem here is kailangan mag-input siya ng 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Depende sa user input. For example, 9. That is 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Yan, pang 9 yung binary. Dapat 9 din sila. So, paano natin gagawin yon? So, ganito lang. Magde-declare ako ng another variables para dun sa display, syempre. So, gagawin ko na lang letter C. So, saan tayo mag-i-start? That is 1. 1 kasi kung mapapansin nyo sa input 1 ang nauna, kaya 1. So ang gagawin lang natin, i-input lang natin siya yan. So percent D, i-display natin siya C. Yan, di-display lang natin siya. Then try lang din ulit natin. So 9. Kung mapapansin nyo puro 1, no? Paano natin siya papalitan? Gagamit tayo ng if else analysis. Yan, if C is equal to 1, kapag 1 siya, papalitan niya, gagawin niyang close open bracket tayo. Lagay ko ng else para sigurado hindi ako malito mamaya. So, minsan tinatab ko to para mas madaling tignan. Yan. So, then enter. Then enter to. Yan. Kung maliit siguro, pwede nyo bang i-zoom to pag video? Okay. C is equal to 0.
Yun lang. Gagawin mo, pag 1 siya, syempre sa next loop dapat 0 na siya. Sa next loop, 0 dapat. Pag else naman, kapag 0 naman siya, gagawin mo siyang 1. So, ganun lang. Yun lang yung answer talaga sa kanya. No? When I try to run, no, papansin natin, that is 9. Ayan, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Now, for example, I put 20. Ayan, 20 yan. Binaries. So, pwede nyo lagyan ng space. Ayan, para mas madaling tignan. Sample, for input 8. Yan, 8 na siya. Okay, so yung next problem natin is kailangan i-count nyo yung number 1 and then i-count nyo rin yung number 0 and 1. No? I-count nyo kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5. That is 5. 0 is 1, 2, 3, 4. So, paano yun? So, magde-declare ako ng variables to count dun sa 0 and 1. So, ano ba yung variables na yan? Yung D tsaka E na lang, no? So, ginawa ko na siyang 0. Kasi, pag nag-add 1 ako, dito, magiging 2 na siya. Mag-start ako sa number 2. Hindi siya mag-start sa number 1. That's why ginawa ko siyang 0. And then, ano nang gagawin natin? Maglalagay tayo ng increment sa loob ng if-else analysis. For example, dito, D is equal to D plus 1 or kaya D plus plus. Pwede rin. And then dito magdadagdag ako ng increment din ng E is equal to E plus 1. Then colon. Huwag nyo kakalimutan. And then syempre, pagkatapos ng loop, i-display na natin yung D tsaka E. So sila, ang ginagawa lang naman ng D tsaka E, sila yung nagka-count yung 0 and then kung ilan yung 1. So when we try to run, yun. Ganun lang. Okay, ibahin natin. Baka sabihin nyo, dinadaya ko kaya. Ayan, 5. Try natin iba yung mas mataas. 30. So, yun. Ganun. So, ganun siya. Binibilang niya lang yung 0 and 1. So, that is the answer on drill 12.